Hindi inasahan ni Sebastian na mahulog ang kanyang loob sa isang babaeng tumulong sa kanya upang hindi matuloy ang kanyang balak na tumalon sa may tulay. Dahil kasi sa sobrang sakit sa panulokong ginawa ng kanyang girlfriend na si Lorraine. Halos 3 taon silang naging magkasintahan, lalo pa at nasa parehong industry ang kanilang pamilya. Pero ang lahat ng ito pala ay maglalaho. Tara mga kaibigan, samahan niyo muli ako sa isa na namang kwentong magbibigay aral sa ating buhay. Bunsong anak itong si Sebastian Mondragon. Ang kanyang 2 kapatid matapos mag-aral ay nagtungo sila sa ibang bansa at doon na nanirahan. Mabilis kasi silang nakahanap ng trabaho, lalo na at doktor at engineer ang 2 niyang kapatid. Samantalang si Sebastian naman ay nag-aaral kung paano maging isang magaling na businessman. Nangako kasi ang kanyang lolo na sa kanya mapupunta ang kanilang negosyo dahil may sarili ng buhay ang kanyang mga kapatid sa ibang bansa. Mas naging masigasig itong Sebastian sa pagtatakbo ng negosyo, lalo na noong nakilala niya ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso na si Lorraine. Si Lorraine naman ay isang anak negosyante dahil sa koneksyon ng 2 pamilya, kaya naman doon nagsimula ang kanilang pag-ibigan. Hello? Sino to? Hello Lorraine, do you remember me? Do I know you? Look, nakalimutan mo na ba? I'm Sebastian Mondragon. Oh, naalala ko na. Ikaw pala yung apo ni Mr. Rafael Mondragon. Oo, ako nga. Mabuti naman at naalala mo pa ako. Ano bang sadya mo at napatawag ka Mr. Sebastian? Wala naman. Gusto ko lang sanang makipagkaibigan sa'yo. Wala naman siguro masama, hindi ba? Lalo na at paras tayong single. Mr. Sebastian, alam ko naman kung ano ang punto mo eh. Honestly, Miss Lorraine, gusto ko sanang makipag-date sa'yo at nagpaalam naman ako sa mga parents mo at pumayag naman sila. Wow, ang galing mo talagang numiskarte Mr. Sebastian ha. Talagang ang parents ko pa ang inuuna mo kaysa sa akin. Paano kaya kung hindi ako papayag? May magagawa ka ba? Miss Lorraine, kaya nga silang inuna ko dahil alam kong hindi mo sila bibigoin, di ba? And beside, gusto ko lang namang makipagkaibigan sa'yo. Okay, fine. Tomorrow, in Davis Restaurant, magkita tayo ha. Alam mo naman siguro kung nasaan iyon. Nako, hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya, Miss Lorraine. Kinabukasan ay hindi naman nabigo itong si Sebastian dahil sumipot naman sa kanilang pagkikita itong si Lorraine. Wow, hindi nga ako nagkamali. You look so pretty. Today, Miss Lorraine. So, order ka na ng gusto mong kainin. Ako nang bahala magbayad ng lahat. Okay, Mr. Sebastian, kaya ko namang bumili ng kahit anong gusto ko. Isa pa, nagda-diet ako ngayon. Nakita mo naman ang suot ko kung gaano ko ka-slim, hindi ba? Okay, Miss Lorraine. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Naku, hindi ka naman mabiro Mr. Sebastian. Anyways, kaya nga dito tayo nagkita dahil favorite ko ang kanilang mga menu. Matapos nilang kumain, ay nag-usap naman ang dalawa tungkol sa kanilang mga gusto at hindi gusto sa sarili. So, kaya ngayon nalaman mo na ang mga gusto ko, Sebastian. Ano, magpapatuloy ka pa ba sa panliligaw sa akin? Nako, oo naman Lorraine. Ang sabi nga nila habang may buhay may pag-asa, di ba? Kaya gagawin ko ang lahat ay sagutin mo lang ako. Di, congrats, Sebastian. Dahil nagwagi ka. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin na sinagot na kita. Yes, girlfriend mo na ako. Kaya gusto kong samahan mo ako sa bahay dahil ipapaalam ko ito kay mommy at daddy. Talaga Lorraine? Nako, yes, maputi naman at kung ganun. Hindi mo lang alam kung gaano kasaya. Maraming salamat talaga. So tara na. Gusto kong ipakilala kita ng personal na mga magulang ko. Nagtungo na nga silang dalawa sa bahay ni Lorraine. Mabuti na lang at naroon na nga ang magulang nito. Kaya naman, hindi na nagpaligoy-ligoy pa itong si Lorraine. Aba, Lorraine, anong meron bakit nandito kayong dalawa ni Sebastian? Mom, Dad, from now on, ipapakilala ko sa inyo si Mr. Sebastian Mondragon bilang boyfriend ko. Kami na ni Sebastian, Mom, Dad. Hindi ba lagi kayo nagtatanong kung kailan ako magkaka-boyfriend? So, this is it.
So, kung ganun anak, kailangan nating i-celebrate ito dahil kapag ikinasal na kayo, magiging malaking bahagi kayo sa bawat kumpanya ng pamilya natin. Sebastian, sa madaling panahon, gusto namin makausap yung lolo mo. Sige po sir. Ano ka ba? Kung sinagot ka ng anak namin, tawagin mo rin kaming dad at mommy. Saan ba ito patungo? Ang araw na iyon ang pinakamasayang buhay ni Sebastian dahil sa wakas ay sang-ayon din naman pala ang pamilya ni Lorraine sa kanilang relasyon. Noong hapon din ngayon ay umuwi itong Sebastian at ibinalita ito sa kanyang lolo Rafael. Lo, gusto mo magkita sa inyo ang pamilyang Cervantes? Bakit Sebastian? Ano ang pag-usapan namin? Lo, alam niyo sinagot na ako ni Lorraine. Ang ibig sabihin na kami na ni Lorraine. Ha? Parang ang agan mo yata Sebastian ah. Sigurado ka ba sa pamilyang yan? Sa pagkakaalam ko, tuso sila pagdating sa negosyo. Sebastian, I remind you, kahit hindi kasing yaman natin ang magiging katuwang mo sa buhay, ang malaga ay hindi kanya lulukuhin. Lo, alam ko naman yun eh. At naramdaman ko na seryoso si Lorraine sa relasyon namin dalawa. Ikaw ang bahala iho. Basta, pinangunahan na kita. Ilang linggo ang nakalipas ay nag-uusap na nga harap-harapan ang dalawang pamilya. Sobrang saya ng pamilya ni Lorraine dahil nakita nila ang magiging bahagi ng pamilya. Don Rafael, mabuti naman at pinaunlakan mo kami dito. Siyempre naman. Kung saan magiging masaya ang apo ko, nandun ako. Don Rafael, alam mo na siguro ang balita tungkol sa kanilang dalawa ng anak namin. So, bago mangyari ang lahat, gusto namin na planuhin na natin ang kasal. Total naman, doon din naman ang tungo, hindi ba? So, ano ang palagay nyo? Lorraine, Sebastian? Tita, kung nakahanda na si Lorraine, why not? Lagi naman akong naghintay sa kanya kung ano ang kanya magiging desisyon. Ma'am, pag-uusapan pa namin ni Sebastian kung kailan ang kasal. Siguro hindi matapos ang taon na ito, magkakasal na kami. Kung ganun Mr. Cervantes, tapos na ang ating pag-uusap dahil may malagi pang gagawin sa kumpanya namin. Sige Don Rafael, mag-ingat kayo sa bahay niyo. Paano Lorraine? Sasabayan ako sa lolo ko ha. Tatawagan na kita mamaya kapag nakauwi na ako sa bahay. I love you Lorraine. I love you too Sebastian. Mag-ingat kayo. Lumabas na sa kanilang bahay itong sina Don Rafael at Sebastian habang naiwan naman ang pamilya ni Lorraine. Lorraine, magandang desisyon to ha. Sa oras na makasal na kayong dalawa ni Sebastian, huwag mong kalimutan na kailangan natin si Sebastian para mas maging malakas ang ating kumpanya. Oo Dad. Kaya nga si Sebastian ang pinili ko dahil sa kanila malaking negosyo eh. Dad, hindi niya mamalayan na kukunin ko mula sa kanya ng dahan-dahan ang kanilang kayamanan. Grabe ka Lorraine, sa inisip mo yan. Magkatulad tayo na iniisip ngayon. At dito na tayo magiging makapangyarihan sa negosyo. Kaya ayusin mo yung buhay mo ha. Hindi katulad dati na kapag nagsawa ka na sa lalaki ay pinapalitan mo agad. Alalahanin mo Lorraine, isa sila sa malaking kumpanya dito sa lugar natin. Samantalang habang nasa sasakyan naman ang maglolo, Sebastian, mukhang hindi ko nagustuhan ang pinaplano nila. Agad gusto mo pa kasal sa'yo? Ang bilis naman nun ah. Bago pa nga kami kakilala, di ba? Kaya isipin mo maigi ito, apo. Katulad na sinabi ko sa'yo noon, mas gusto ko pang maging asawa mo ang walang alam sa negosyo dahil marunong itong makinig at sumunod. Pero lo, ako nang bahala. Hayaan nyo. Ako ang masunod, hindi si Lorraine. Matutuloy pa kaya ang kasalang Sebastian at Lorraine? Lalo na at nagdalawang isip itong si Don Rafael pagdating sa pagpapakasal sa kanyang apo. Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan bukas ang susunod na kabanata sa ating part 2.